Kumusta? Hunter's List po ito. Nagbukas ang pelikula sa isang video ni Sarah Connor na nagsasalaysay ng kanyang pananaw sa araw ng paghuhukom sa mga ahente na nagtatanong sa kanya. Lalo siyang nagalit habang sumisigaw siya tungkol sa kung paano niya nalalaman kung kailan magwawakas ang mundo. Pagkatapos ay makikita natin ang mga Skynet Terminator na nananalasa sa isang beach sa gitna ng patuloy na digmaan. Si Sarah at kanyang anak na si John ay nakatira sa Guatemala noong 1998. Habang nag-e-enjoy silang magkasama sa isang bar, dumating ang isang T-800 at binaril ng shotgun si John sa dibdib. Binaril siya ni Sarah at sinubukan siyang pigilan, ngunit huli na siya at wala na si John. Niyakap ni Sarah ang katawan ng kanyang anak habang umiiyak. Pagkalipas ng 22 taon sa Mexico, isang magkasintahan ang naghahalikan nang biglang may isang bagay na nag-teleport at bumagsak sa flyover. Natagpuan nila ang isang babae, si Grace, isang cyborg. Sinubukan nilang dalhin siya sa ospital bago dumating ang mga awtoridad upang pigilan sila. Habang sinusubukan nilang hulihin si Grace, nagising siya at ipinahayag na siya ay pinahusay habang nilalabanan niya ang mga pulis at isa-isang pinatulog ang mga ito. Pagkatapos ay ninakaw niya ang mga damit at kotse ng magkasintahan upang magtungo sa lungsod. Kinabukasan, maagang namalengke si Danny Ramos at pag-uwi ng bahay ay naabutan niyang gising na ang kapatid na si Diego. Naghanda si Danny ng almusal sa ama na si Vicente bago umalis para magtrabaho sa factory. Nung araw ding yun ay nag-teleport ang mas advanced na Terminator, Rev-9. Pagkatapos ay pumunta si Rev-9 sa factory na nagbalat kayo bilang Vicente, habang si Grace naman ay nagpanggap bilang manggagawa. Kamuntikan ng mapatay ni Rev-9 si Danny, mabuti na lang dumating si Grace at pinagbabaril si Rev-9. Habang papatakas sila Grace ay tumalon mula sa taas si Rev-9 ngunit nasangga ito ng baril ni Grace. Maso ang naging panlaban ni Grace habang espadang kamay naman si Rev-9. Pinukpok ng maso ang ulo ni Rev-9 ngunit dumikit lang ito na parang globe. Sa pagkakataong ito, pintuan naman ng kotse ang naging panlaban ni Grace kontra sa Terminator na si Rev-9. Sa huling eksena ay hinawakan niya ang leeg nito at binagsakan ng makina. Habang sinusubukan ni Grace na labanan siya, ipinakita na maaaring gamitin ni Rev-9 ang kanyang endoskeleton bilang pangalawang katawan na ginagawang halos imposible siyang masaktan. Dahil kay Rev-9, nag-crash ang kanilang getaway vehicle kung saan si Diego ay na-stuck sa loob ng kotse. Sinabi ni Grace na hindi niya siya mailigtas at nakiusap si Diego na protektahan niya si Danny. Hinila ni Grace si Danny palabas nang ibinangga ni Rev-9 ang kanyang sasakyan na bumangga sa kotse na ikinamatay ni Diego. Bago niya mapatay sina Grace at Danny, dumating si Sarah na may dalang RPG at iba pang mga pampasabog upang pigilan ng Terminator Rev-9 ng sapat para maitakas niya sina Grace at Danny doon. Sinubukan ni Grace na makalayo sila ni Danny, ngunit nagsimula siyang humina dahil sa hindi gumagana ng tama ang kanyang metabolismo. Naging sanhi ito ng muntik na niyang mabangga ang sasakyan hanggang sa tulungan siya ni Danny na patnubayan sila sa kaligtasan. Sinubukan niyang lumayo kay Grace at pumunta sa pulisya ngunit binalaan siya ni Grace na hindi siya tutulungan ng pulisya at makikita siya ni Rev-9 ng mas mabilis sa ganoong paraan. Pumunta sila sa Mercury Drug at sinabi sa pharmacist kung anong mga gamot ang kailangan niya. Nang walang maibigay ng prescription ay ipinakita ni Grace ang kanyang baril at nagtungo sa loob para kumuha ng mga gamot. Pagkalabas ay nawalan ito ng malay at galit na nakaabang si Sarah sa labas dahil niligtas niya sila pero kinuha pa ang kotse nito. Dinala niya ang mga babae sa isang motel para maipaliwanag nila ang kanilang mga sitwasyon. Kinumpirma ni Sarah kay Danny na patay na ang kanyang ama na iwan siyang walang pamilya. Habang nakahiga si Grace na walang malay, nakikita natin ang isang flashback sa kanya bilang isang sundalo at laban sa hinaharap. Ang mga nakamamatay at mas makapangyarihang Terminator ay nananakit sa mga sundalong tao, at si Grace, habang namamahala upang makipaglaban, ay malubhang nasugatan, at kaya nagboluntaryo siya para sa augmentations. Nagising si Grace nang makitang tinutukan siya ni Sarah ng baril, ngunit binalingan siya ni Grace. Sa pakikinig ni Danny, ipinaliwanag ni Grace ang kanyang mga pagpapahusay at nagmula siya sa taong 2042. Ipinaliwanag ni Sarah ang kanyang kasaysayan sa mga Terminator at kung paano nila pinahinto ni John ang Skynet, ngunit malinaw na hindi nila napigilan ang masamang hinaharap na mangyari ng iba. Ang mayroon lang si Sarah ay damdamin na manghuli at pumatay ng mga Terminator habang umiinom din para hadlangan ang sakit sa pagkawala ni John. Ang tatlo ay patuloy na nagmamaneho upang makalayo sa Rev-9. Sinabi ni Grace na mayroong ibang korporasyon, Legion, na gumagawa ng mga bagong Terminator tulad ng Rev-9. Binanggit ni Sarah na natagpuan niya silang dalawa dahil nakakatanggap siya ng mga mensahe na may mga coordinate upang mahanap ang mga Terminator, lahat ay nagtatapos sa para kay John.
Samantala, sinusubaybayan sila ni Rev9 matapos patayin ang isang grupo ng mga gwardya at i-hack ang isang surveillance system. Ang tatlo ay sumakay sa tren sa gabi kasama ang iba pang mga migrante. Tinanong ni Danny si Grace tungkol sa kanyang nakaraan at ipinaliwanag niya kung paano nagsimulang maging mapanganib ang mga bagay bilang isang bata sa sandaling umangat si Legion sa kapangyarihan. Sa loob ng 3 araw, ang buong mundo ay nasa digmaan matapos mabigo ang planong pigilin ang Legion. Bilang isang bata, si Grace ay nag-iisa, tumatakbo mula sa mga drone ng Legion at iba pang mga thugs ng tao. Iniisip ni Sarah na nangangahulugan nito na isisilang ni Danny ang magiging future leader sa human resistance. Sa umaga, ang tatlo ay nakipagkita sa tiyuhin ni Danny na si Felipe upang makatulong na makatawid sa kabilang border, tulad ng Rev9 ay nakalusot sa isang border patrol facility at pinatay ang ilang mga empleyado. Nagsimula silang maglakbay hanggang sa inabutan sila ng gabi habang patuloy na nagmamasid si Rev9 gamit ang nahak na drone. Dahil dito, inalerto ni Rev9 ang mga ahente ng US at pinapunta sa lokasyon. Sila ay tumawid sa ilog ngunit doon ay nakahabang na ang mga ahente at sila ay nahuli. Gustong ibagsak ni Rev9 ang kinokontrol nitong drone kay Danny, nang makita ito ni Grace ay agad siyang kumawala sa posas at tumakbo kay Danny para iligtas ito. Pagkatapos ay ikinulong sina Danny at Sarah habang si Grace ay dinala sa medical center para suriin ngunit hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Naalerto ang mga gwardya nang si Grace ay magising at kumawala sa pagkagapos tapos ay pinatulog sila ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, naroon din si Rev9 na nakabalat kayo bilang isang ahente. Nagturok si Grace ng enhancement drugs bago umalis. Pagkatapos ay nagmamasid at nakita niya si Rev9. Dumaan si Grace sa taas at saktong kulungan pagbaba niya. Binuksan ni Grace lahat ng kulungan para magkagulo at mahirapan si Rev9. Samantala, si Rev9 ay inieska ng mga nakakulong para madaling mahanap si Danny. Habang nagkakagulo na ang mga nakatakas na preso, pinapatay ni Rev9 ang humarang sa kanyang daraanan. Natagpuan sila ni Rev9 nang buksan ni Grace ang huling kulungan kung nasaan si Danny. Sa kabilang banda, sinipa at sinakal ni Sarah ang ahente para makatakas. Naunang lumabas si Grace at Danny na nakasakay na sa helicopter habang tumatakbo papuntang helicopter si Sarah. Saglit na bumaba si Danny upang barilin si Rev9 bago niya maabutan si Sarah, mabuti at nagawa nilang makalayo sa kanya. Kinastigo ni Grace si Danny dahil sa paglalagay ng panganib sa sarili. Lumipad ang tatlo hanggang sa matunto nila ang lokasyon ng mga mensahe sa isang lalaking nagngangalang Carl. Dumating sila sa bahay ni Carl para lamang matuklasan na ito ang parehong T-800 na pumatay kay John. Muntik nang magwala si Sarah hanggang sa pigilan siya ni Grace. Ang T-800 ay nagpapakita na siya ay nakatira sa isang babae at sila ay may isang anak na lalaki. Matapos makumpleto ang kanyang layunin, nanatili siyang walang layunin hanggang sa umangkop siya sa buhay bilang isang tao. Binigyan niya ng mensahe si Sarah upang magkaroon ng layunin sa buhay. Nananatiling disillusion pa rin si Sarah. Sinabi niya kay Danny kung paano siya hindi kailanman kumuha ng litrato ni John at ngayon ay nagsisimula na siyang kalimutan ang mukha nito. Matapos maging komportable ang lahat, nagsimula silang mag-isip ng plano, ngunit habang gustong itago ni Grace si Danny, nagpasya siyang gusto niyang lumaban para walang ibang mamatay para sa kanya. Gagawin niyang bait ang kanyang sarili para mapatay si Rev9. Pagkatapos magplano ay ipinakita ni Carl ang koleksyon ng mga baril, sinabi niya na kahit walang AI na papalit, ay nakalculate niya na ang 74% ng sibilisasyon ng tao ay babagsak sa barbarism. At sa pangyayaring iyon, ang mga sandata ay mahalaga upang protektahan ang kanyang pamilya. Matapos makuha ang mga kailangan, sila ay dumiretso sa firing range para magsanay sa paggamit ng baril. Bago umalis ay nagpaalam si Carl sa kanyang mag-ina. Nangako rin si Sarah na papatayin si Carl pagkatapos nilang patayin si Rev9 na naiintindihan naman niya. Kalaunan, sila ay nakipagkita sa isang major na kaalyado ni Sarah upang makatanggap ng military-grade EMP. Ngunit natagpuan sila ni Rev9 na nakasakay sa helicopter at nagsimulang bumaril. Tumalon siya at naiwan ang exoskeleton nito. Pagkalabas sa lumang gusali, nagpakawala si Grace ng grenade launcher sa helicopter ngunit di ito tinamaan. Pagkarating sa military airbase, ay agad na minaniho ni Grace ang cargo plane. Habang sakay ng helicopter si Rev9, pinagbabaril ito ni Carl at Sarah hanggang sa bumagsak ito, ngunit nakasampay ito sa eroplano. Nakipagbuno si Carl rito at niretrat ang mukha ni Rev9. Nilabanan nila ito hanggang sa nagawa ni Sarah at Danny na itapon si Rev9 sa pamamagitan ng pagtulak ng van sa kanya. Nang mapag-usapan ng susunod na plano ay nagkaproblema sila dahil tinamaan ng bala ang EMP. Samantala, ipinahayag ni Grace kay Danny na siya ang magiging pinuno ng paglaban.
Inilarawan niya kung paano siya iniligtas ni Danny nung bata pa ito. Noong panahong iyon, si Danny ay naging isang malakas na pinuno na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tao na lumaban. Napagtanto ni Sarah na si Danny ang magiging si John at ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya na lumaban pa. Matapos nito ay nakasunod na si Rev9 sakay ng mas malaking eroplano. Binangga niya ito sa eroplano nila Grace at tumalon habang nasira naman ang right engine ng eroplano at bumulusok sila pababa. Pagkapasok ni Rev9 sa loob ay sinalubong agad siya ni Carl at binanatan ng suntok at sa huling suntok niya ay natanggal ang laman ng kamay nito. Isinakay ni Grace si Danny sa isang Humvee at nang matrap ni Carl si Rev9 ay nagpakawala ito ng 2 grenade launcher sa buntot ng eroplano. Ngunit sumunod si Rev9 na humiwalay sa exoskeleton pero pinasabugan siya ni Carl sa likod dahilan para makatakas sina Grace, Sarah, at Danny. Habang sina Carl at Rev9 ay bumagsak malapit sa isang planta ng kuryente. Walang nagawa si Carl nang putulin ni Rev9 ang kaliwang kamay nito at nabagsakan ng eroplano. Sila Grace naman ay bumagsak sa isang dam at natrap dahil sa kabli. Upang kumawala ay pinutol ito ni Grace bukod sa papalapit na si Rev9. Ang Humvee ay bumulusok sa ilalim ng tubig at mabilis na sinundan ni Rev9. Pinulupot nila si Rev9 ng parachute dahilan para sila ay makaahon sa tubig. Ang mga babae ay tumakbo sa isang pasilidad, ngunit si Grace ay lubhang nanghina. Sumama muli sa kanila si Carl at ibinigay ang natirang enhancement drugs kay Grace para tulungan silang makalusot habang papalapit si Rev9. Nagpasya si Danny na labanan siya doon para iset up ang kanilang kill box. Sa pagharap ng dalawang panig, sinabihan sila ni Rev9 na ibigay si Danny. Nang hindi pagbigyan si Rev9 na maibigay sa kanya si Danny, ay nagsimula itong umatake. Tinamaan ito sa mukha gamit ang kadena ni Grace at hampas ng bakal ni Carl, ngunit tinusok siya ni Rev9 at tumilapon. Kahit na si Grace ay walang nagawa sa bagsik ni Rev9. Sa pagbaril ni Sarah ay humiwalay ito sa exoskeleton, mabuti na lang at nakabawi si Carl ng suntok habang ang liquid form nito ay pinagpipiraso ni Grace. Sa pinagsamang lakas at abilidad ni Carl at Grace, nagawa nilang mailagay si Rev9 sa umiikot na turbine na nagresulta sa malakas na pagsabog. Pagkatapos ay hinanap ni Sarah si Rev9 dahil alam niyang buhay pa ito at sa isang suntok ay napatulog niya si Sarah. Isang naghihingalong Grace ang nagsabi kay Danny na gamitin ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan para sirain ito. Sinubukan ni Danny na labanan ng Rev9 ngunit mabilis itong natalo. Muling isinaaktibo ni Carl ang kanyang sarili at pinigilan ng Rev9 na nagpapahintulot kay Danny na saksakin ito ng pinagmumulan ng kapangyarihan ni Grace. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Rev9 upang ihulog ngunit nakahawak ito at isang tingin ng pamamaalam mula kay Carl bago silang dalawa ay mahulog. Sinabi niya kay Sarah, "For John," bago nasunog ng tuluyan at sumabog. Makalipas ang ilang sandali, pinapanood ni Danny ang isang batang Grace sa isang palaruan kasama ang kanyang pamilya. Determinado si Danny na iwasan ang pagkamatay ng Grace sa kasalukuyan at ang pagbangon ni Legion bago umalis upang maghanda.